Maraming salamat at kahit po abala ang lahat, makakasama ho natin ang mismong presidente po at CEO ng PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. Doc, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Merry Christmas, good afternoon. Ma'am Lourdes, magandang hapon po at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay ng Puso ng Metro. Oo. Isang maulang Oo. biyernes po sa Saan ating kayo lahat. ngayon, Doc? Umuulan din dyan sa inyo? Nandito lang po kami sa Quezon City. Maulan At din. po ay medyo naambon. Ayun, nako dito, ang lakas na ng ulan, no? Kitang-kita mo, pati hangin. Anyway, Doc, eto sa ating mga kababayan, nagulat lang ho kami kasi meron pong pag-aaral din na at least kayo, iba't ibang level ng buhay ng ating mga kababayan yung nakakaharap po ng inyong mga tauhan at nakakausap ng inyong mga kawani sa iba't ibang panigo ng ating bansa. Sabi ho, sa pag-aaral, 10,000 pesos na lang na hospital bill hindi pa ma-afford ng ilan sa ating mga kababayan at pinanghihiram pa raw po nila ito. Ano po ang inyong reaction dito, Doc? Nabasa ko nga po yung ulat na yan na ginawa po ng Boston Consulting. At agaran ko pong sinangguni dito po sa aming partner research arm na yung ng ating NEDA, kung datihan po yung NEDA ngayon po atay Department of DepDev ang tawag. Ito po yung ahensya nila na Philippine Institute of Development Studies at sila rin po yung nagmo-monitor nito pong ating mga impact ng ating mga programa sa PhilHealth dito po sa ating mga membro. Medyo po may pagkakaiba po ang numerong binibigay po sa amin ng PIDS. Dahil nga po sa aming pong datos, medyo po may kakulangan pa rin talaga po. At yun nga po yung ating tinutugunan ngayon, yung coverage ng PhilHealth. Pero ang kasalukuyan po, almost 70% po ng ating mga nasa survey ng mga miyembro ay talaga pong nakaka-avail na ng mga tinatawag na no balance bill o yung pong wala nang nilalabas para po doon sa mga naho-hospital na doon lang po sa basic accommodation rooms nandoon. Oo. So yung pong datos na naisaad po ng ating Boston Consulting, nung tiningnan po namin ay medyo po may ang basihan po ay kakaiba doon sa survey po na ginagawa ng PID. So medyo may pagkakaiba doon sa sampling methodology. Oo. Doc, pwede ko bang sabihin na magkaiba kontra yung ginawang pag-aaral nitong Boston Consulting dito po sa ginawang pag-aaral din po ninyo at ng ilang mga surveying firms sa ating bansa? Medyo po magkaiba pero baka po ang problema po ay yung sampling methodology. Kasi po ang pagsasample siyempre po depende po. Ang ginamit po ata nila yung pong may pag-aari kalimbawa po ng cellphone at yung pong nasa rural area. Ang ginagawa pong sampling ng aming sangay o ng PIDS ay face-to-face survey po at ito po ay pangkalahatang buong kapuluan. Dinidivide po sa rural, sa urban, pero tinitingnan din po parang yung mga ginagawang survey ng Pulse Asia o ng SWS. Ano po yung estilo ng pagsasurvey na ginagawa natin para po mas reflective ng talaga pong sitwasyon on the ground. Okay, so, Doc. yun po yung nakikita namin. Okay. Sa inyo pong palagay, hindi 64% ng mga Filipino families yung nangihiram pa ng kahit 10,000 pang hospital bill. Wala na or mas mababa na ba ngayon? Maganda po kasi yung ating ang nilunsad po ng ating kagawaran ng kalusugan na yung zero balance bill para po doon sa mga DOH retained hospital. Yan po ay mga 84 or 87 hospitals all over the country na talaga pong wala pong inilalabas na karagdagan. Basta po nandun sa basic accommodation. Pangalawa po, nagpalawig na po ang PhilHealth ng coverage natin dito sa ating case rates at saka yung pong tawagin ay Z-benefit package para po doon sa mga sakit na malalala. At maaari rin pong merong konting timing difference kasi po ang impact nitong Z-benefit at saka po nitong bagong case rates ay
Ngayon lang pong kalagitnaan ng 2025 talaga pong naramdaman kasi ito po yung aming tinulak nung ako po ay nag-umpisa na manungkulan nung banda pong February. So sa tala po namin ay meron na po talagang significant na improvement doon po sa tinatawag na support value o yung porsyento po ng hospital bill sa mga pampubliko at pribadong hospital na kino-cover po ng PhilHealth. Okay. So, Yun lang po talagang hindi pa ho sapat Nandun pa lang po tayo sa mga 35 to 40% sa mga private hospital. Sa mga government hospital po, nagre-range ng 60 to 80% na yung kino-cover. Okay. So, may improvement na. So, sabihin natin, Doc, sa kanila 64% ng ating mga kababayan yung nangihiram ng kung 10,000 man yung bill, no? Talagang nangihiram. Base ho sa inyo, ilang percent? Ibig sabihin, sabi nyo nga ho, may improvement na. Ilang percent na lang po sa ating mga kababayan itong nangihiram ng pambayad po sa ospital or hospital bills? So, ang indirect lang ho yung aming basihan kasi nga po ang sinusukat natin yung support value o yung pong porsyento ng hospital bill na kino-cover ng PhilHealth. So, kung nasa mga 60 to 80% na po yan ng mga pampublikong hospital, ibig sabihin po mga 20 to 40% lang po yung talagang naglalabas kung sakali man po ng karagdagan. Na maaari pong yan yung pwedeng nangungutang nga na mga pagkakataon na napakalaki nga po minsan ng nagugugol na o nagiging resulta ng hospital bill nila. Napakaganda po, Dok, ng sinabi nyo na talagang marami na ang nakinabang at nakikinabang sa zero balance billing. So hindi na napapanahon etong survey na ginawa ng Boston Consulting. Maaari po may konting time lag, maaari nga po dun sa sampling methodology. Pero bagamat ganyan po, ang tinitingnan po rin naming paraan para nga po maibaba yung out-of-pocket spending sa in-hospitalization ay agapan po kaagad ang mga sakit. Kaya nga po nagdadagdag kami ng mga benepisyo para naman po doon sa aming tinatawag na outpatient primary care benefit na sa aming programa po ay yung yaman ng kalusugan o yakap para mailayo tayo sa sakit. So imbis na tayo gumastos na malaki pag tayo na hospital, yung pong namumuo pa lang ang sakit ay maiwasan na kaagad at binibigyan na po nga namin ng gamot at saka po mga laboratorio. Yun lang po, ito ay phased approach kasi tinitiyak po namin na handa po yung mga provider natin at tansya po namin na medyo ngayon po na perfect na namin yung mga IT at saka mga application apps namin ay sa first quarter next year po ay marami na po na i-accredit naming dagdag na mga clinic at saka mga pharmacy. That's good. Okay, Doc, dito po sa zero balance billing, no, may mga comment kasi tayo. So, halimbawa, dinala raw po sa ospital yung pasyente, sa government hospital. Of course, zero balance talaga billing doon. Kaya lang, wala nga yung doktor na dalubhasa para sa kanyang sakit. So, ililipat siya sa private hospital. Kailan ho kaya mararamdaman din ng ating mga kababayan yung konti na lang babayaran sa private hospital? So, yan po nga yung mainit na pinagbatihan ng BICAM na kung saan nga po na dagdagan yung tinatawag na ma-IFIP ng DOH. Although hindi ho namin programa yon, yun po ay sa DOH. Opo. Pero ang pagpapaliwanag po ng DOH sa mga nakalathala namang mga pronouncements ng DOH ay pagka na kulang yung kakayanan ng DOH hospital o kaya po na may puno na at medyo umaapaw na yung pasyente, sila na po ang mismong makikipag-usap sa mga pribadong hospital o di kaya po yung mga local government unit-owned hospital. So lilinawin ko po, ang public hospital po, dalawa po ang nagmamay-ari niyan. Yung pong mga kalimihang mga malalaki, regional hospitals o specialty hospitals, yan po yung nananatili sa kagawaran ng kalusugan o ng DOH. Yung pong mga district hospitals, yung pong mga provincial hospitals, yan naman po ay nananatili sa pag-aari ng mga local government unit na pwede pong isang malaking syudad, gaya po ng Manila, Makati,
or yun naman po mga probinsya. Mm-mm. So ang gayak po ng DOH ay sila na po ang direktang makikipag-ugnayan dito po sa mga hospital. Parang meron pong triaging na kung saan po pwedeng ilipat kung sakali man pong walang doktor or kulang po yung mga kama, at sila na po ang makikipag-usap doon. Yun ang inaantay ng ating mga kababayan kasi Doc, alam nyo, sa probinsya, talagang hindi po kumpleto ang mga dalubhasa sa mga government or local government units hospitals. So talagang ililipat ka sa private. Doc, pag tungtong mo sa private, dapat may 50 mil ka na, di ba? Oo nga po kinakausap din ho namin yung Private Hospital Association of the Philippines na kapag kami naman po ay nagtataas ng mga benefit coverage, ay pwede na pong doon sa mga basic accommodation, dapat po ay wala nang dagdag. At yun nga po ang aming pinag-uusapan kasi yun naman po ay naaayon din po doon sa ating Universal Healthcare Law. Pero may ongoing talks na po kaming ginagawa. At sa ari naman po ay magkaroon na po ng linaw yan by early next year. Oo, Doc. Kasi, Doc, ako magiging prangka, sabi kasi ng ating mga kababayan at naramdaman ko rin yung Doc yung parang hindi namin maramdaman yung universal healthcare, no? Kasi sa bill talaga, at least ako nakita ko ang ganda ng zero balance billing at sinasabi nyo mas mapapalawak pa ito. Doc, as of this moment, gaano karami na po ang nakinabang dito? Kung may record lang po kayo ang hawak. Naku, hindi ho kami ang may Sa DOH. monitoring po at DOH po ang may monitoring. Ang kami naman po sa PhilHealth, ang talaga pong palalawigin namin ay matulungan din po talaga ang DOH na madagdagan yung coverage ng PhilHealth. At kahit po yung mga pribadong hospital, yun nga po, kaakibat po nun, kung itataas po namin, ay negotiated din naman yung mga nandoon sa mga basic accommodation. So ang ginagawa po namin nga na bagong pagbabayad ay parang i-cover namin depende po doon sa komplikasyon ng isang sakit. Kasi ngayon po, halimbawa may pneumonia, merong pneumonia ng isang 20 years old. May pneumonia ng isang 75 years old na merong karagdagang sakit sa puso at saka sa diabetes, for example, ay pareho lang po ang aming pagbabayad. So meron na po kaming ginagawang pag-aaral na yung pong medyo may mga comorbidities na tawagin o meron pong mga kaakibat na ibang sakit, ay mas babayaran po namin na malaki. Kailangan lang po namin ng datos Kaya po nag-umpisa kami ngayong September manguha po ng datos at hari nawa po nga by middle of next year makapag-adjust na kami. Opo. Dok, sandali meron po bang, puntahan natin, lilipat na tayo sa isang taon, no? Sa kabilang taon. Hindi sa kabilang buhay. sa susunod na ginawa tayo. Sa 2026, may aasahan ba kaming dagdag bayarin? Doon po sa premium, naka-maximum na po yan. Okay. Wala na pong nakasabi po sa batas na hanggang ganyan na po. So hindi na po yan madadagdagan. Kami nga po ay nagpapasalamat sa ating bicameral committee na nagbigay po ng dagdag at binalik din po yung inutos nga ng ating mahal na presidenteng kinuha or binalik namin initially sa Treasury. So yung pong next year, may sapat na po tayong pera doon po sa aming tinatansyang dagdag na mga benepisyo at saka yung nga pong pag-shift natin doon sa tinatawag na DRG kung saan po babayaran din natin yung mga komplikasyon nakaakibat ng mga may sakit. Opo. Wala na raw po ba kayong utang sa mga pribadong ospital na naging kontrobersyal nito mga nagdaang panahon, Dok? Nagsagawa po kami nung tinatawag na flexibility claims payment. Yung mga denied claims po na base po doon sa nakaraang mga taon na hindi po kumbaga na deny dahil po naglapse yung 60-day filing period kasi meron din ho kaming patakaran na dapat po pagka-discharge ng pasyente dapat ma-file within 60 days. Ito po ay dahil gusto rin po natin na disiplinado po yung pag-a-apply at saka yung quality po ng ating mga claims ay maayos. At ito po yung higit kumulang mga 10 billion po kami po ay nag-extend hanggang March na bayaran po.
Sa kasalukuyan po, halos kalahati na po yung aming nabayaran doon sa amin pong 10 billion na datihang na-deny. At kami po ay nagre-repaso ulit ng mga datihang na-denied or na-return to hospital kung ano pa po yung pwede naming bayaran. Kasi may mga requirement din po kasi ang Commission on Audit na kapag hindi po naaayon o hindi kompleto yung mga requisitos ng mga filing ng claims ng ating mga providers, ay hindi rin ho namin pwedeng basta bayaran dahil pwede pong hindi po kumbaga hindi ho natatama o hindi ho naaayon yung sakit dun po sa kiniklaim nilang mga dapat naming bayaran. So yun po ang basehan po niyan at quality control. Dok, sandali po, ulitin ko lang. Kalahati, may mga hindi, ibig sabihin may mga hindi pa kayo nababayaran. Ang hinihintay po namin kasi yung claims po ng ating mga hospital yung pong mga na-deny namin datihan, binayaran na po namin yung mga kompleto yung mga requirements. Ngayon po, mas pinadali pa namin, kami na po nagsasabi itong kakulangan. Kapag nasa amin na po yung claims, babayaran na rin po namin. So yung natitira pong kalahati ng mga 10 billion claims na hindi namin nabayaran, ay kakulangan pa rin po nung dokumentong manggagaling dapat sa ospital. So yun po ay nasa ospital na ho kung kailan nila ibibigay sa amin. Pero regular po namin pinaalalahanan itong ating mga ospital na ito. So hindi makakapasok yung PhilHealth doon? Hindi ho kami makakabayad nang wala po yung mga required attachment nga itong mga records natin. Kasi nga po makukuha kami at kailangan din po namin masiguro na tama nga po yung mga babayaran natin. Pero mula po nung Pebrero, nung ako po ay umupo, ay umiksi na po yung payment period natin. Yung datihan pong umabot ng 40 days, 60 days. Ngayon po ay nasa 20 to 22 days na kami. At umpisa nga ngayong araw na to sa ibang region. Imbis na ang bayaran po ay lingguhan, every Wednesday, ay nag-umpisa na ho kami ng arawan magbayad ngayon. Umpisa ho ngayong araw na to. Para po, kailangan din po ng hospital yan dahil yan po yung kanilang kailangan sa cash flow para po mapanatili nilang maayos yung kanilang operation. Niisip ko lang, Dok, gumagana pa ba yung mga ospital na di nyo nabayaran? Baka sarado na yung mga yun. Hindi na sila interesadong bayaran nyo. Niisip ko lang, baka pwedeng pa-monitor nyo, baka hindi na nakatayo yung mga yun. Wala pa naman nung report. Pero papaaral po namin yan. Pagka mga government hospital, ay usually naman po, hindi naman po sinasara yan. Yun nga lang, talagang medyo dudukot dun sa kanilang bulsa para mapanatili yung operation. Pero bakit tayo ho nilang i-work out? Ibabayaran na nga po ninyo sila. Yun po yung hindi namin minsan within our control. Pero ang ano na lang po nga, pinapaalalahanan namin. At ina-assistahan namin kung sakaling kung yung mga clerks nila ay medyo nahihirapan or hindi pamilyar. Kasi po, ang bilis din ng attrition nitong mga claims clerks ng ating hospital. Pag natututo po, nag-a-abroad, nakukuha na mas malalaking hospital. Kaya kung nahihirapan yung mga hospital na panatiliin yung quality ng claims nila. At tinutulungan po namin yan. Babayaran na ng PhilHealth tayo pa. Opo. Baka may pera. Kami po ay handa. Alam po namin kasi ako nga po ay galing din naman na doon sa mga nag-ooperate ng hospital. Kaya alam ko po ang talagang pangangailangan ng isang hospital operation. Opo. Ano po yung mga aasahan namin sa PhilHealth ngayong 2026? Meron po ba mga idadagdag or tataasan sa aming mga benepisyo? Ay, magandang tanong po yan. So actually nga, ngayong darating na taon ay marami tayong mga bagong Z-benefit package sa karagdagan na cancer. Nakalinya na po dyan yung cancer ng atay, ng baga, at yung pong ovaryo. Binabalangkas din po namin at nire-review yung mga datihang package para po sa prostate, sa colorectal, sa cervical cancer, doon po sa matris ng ating mga kababaihan. At tinitingnan din po naming palawigin po yung maternal care. So isasama na po yung prenatal
at saka yung pong antenatal, yung pagkatapos pong manganak, yung pong postnatal, tinitingnan po namin para po talagang tuloy-tuloy po ang parang kailangan po kasi hindi lang nanay pati po yung bata masubaybayan natin. Mental health, Doc. Ay, meron na po tayong mental health. May package na po tayo dyan. Pero Doc, baka raw pwedeng taasan pa kasi, ano lang Doc kasi ang mahal nga naman talaga ng isang specialist sa utak, di ba? Sa psychologist pa lang, 5,000 na per session mo. So I mean, wala ho bang plano na dagdagan yon ng PhilHealth? Ang una po kasi yung ating ang mental health provider kasi nga po kukunti ang ating licensed na psychologist at psychiatrist. So yung ating pong package ay ina-allow na po namin basta po merong certification galing sa DOH yung ating mga midwives, nurses, hindi naman necessarily pong kailangan ay doktor lalo po't mga intervention na dapat pong agaran na pwede pong gawin ng ating mga midwives o nurses. So yun po kahit po itaas namin kung wala namang magsusupply ng services, may hirapan din po tayo. Kaya po ang inaano namin, nakikipag-coordinate po kami sa DOH para po yung magbibigay ng serbisyo ay lumawak muna. So, sa atay, ovary, maternal care, mga kailan po kaya ito, Doc, ia-anunsyo po ninyo sa ating mga kababayan? Malamang po first quarter. Meron na pong ilalabas ang by January. Nakahanda na po kami. Kailangan po kasing dumaan muna po ito sa masusing pag-aaral ng aming actuarial para po tansahin magkano po talaga ang magiging gastusin base po doon sa dami ng mga ngailangan at kailangan po ng board approval namin. So yun po ay nakahanda na kaming i-present sa board namin by January next year. Medyo ito'y kidding lang, Doc, no? Minsan iniisip ko baka pwedeng isama na ng PhilHealth pati kabaong. Dok, di ba, sa probinsya, mahal-mahal ng kabaong. Sabi ko, baka may isama ng PhilHealth. Gagastusan na lang po nating mabuhay para huwag na huwag gumastos ng kabaong. Di ba, sabi nila, Dok, mas mahal mamatay kaysa mabuhay. But anyway, salamat, Dok. Ang dami, at least na-inform tayo ni Dok sa mga bagong ating dapat abangan. Ito na lang, Dok, ano po yung inyong opinion na hindi na dadaan, no, sa mga politiko? Pwede naman po kayo hindi sumagot dito. Hindi na dadaan sa mga politiko. Etong, alam mo yun, yung may FIP, tapos meron pang guarantee letter. Kailangan pa galing kay governor, mayor, congressman, senator. Gaya na nasabi ko po kanina, ito po naman ay nasa DOH na pong poder at sila po nagbabalangkas ng mga alintuntunin. Pero ang alam ko po at pagkakaintindi ko base nga po doon sa mga press release at mga announcement ay sila na po mismo, ang DOH na po mismo ang makikipag-usap doon sa mga hospital pong kanila pong i-coordinate or magiging parang extension kumbaga dahil yung pong sumosobra o nag-overflow sa DOH hospital, sila na po mismo ang makikipag-coordinate. So ang intindi ko po, diretsuhan na po sa kanila at sa mga hospital, sa DOH at saka po sa mga hospital. Sa ating mga kababayan, paano po maging miyembro ng PhilHealth? Ano po yung mga dapat po nilang gawin? Saan sila pwedeng pumunta, Doc? Maganda pong tanong yan. Dahil tayo naman po by Universal Healthcare Law Act ng 11223 ay miyembro na po. Ang kailangan lang po talaga ay maitala ang inyong mga pangalan, siguraduhin yung inyong pagkakakilanlan. So kailangan po talaga mabigyan ng PhilHealth ID number. Kailangan po tayong tumungo doon po sa pinakamalapit na local health insurance office or yung branch po ng PhilHealth, kung tawagin ay LHIO, LHIO, at dalhin po yung mga requirement. Kalimitan po yung birth certificate at saka po yung mga national issued IDs para po maibigay po ang kanilang numero at mabigyan din po ng ID. Okay. So, Doc, Doc, salamat sa inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Ay, maraming salamat, Ma'am Lu. Salamat Lourdes, po, at, salamat. Maraming magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat mga kasama. Karangalan